Kaya eto, i-play na natin. Ano yung reaksyon ni Aguirre sa nabanggit ni dating Senador Drilon na dapat siyang kasuhan dahil sa mga imbentong kaso o witness laban kay dating Senador De Lima? Magandang umaga-aga. Sa pahayag ni dating Department of Justice, DOJ Secretary Vitaliano Aguirre, sinabi nitong hindi niya deserve o hindi siya karapat-dapat na ito, papaliwanag ko ulit baka lang nakalimutan nyo. Kasi kagabi, sinabi ko naman yan sa inyo na before nagsalita si Boying Rimulya na nahack sila. Nahack sila or somebody from Department of Justice ay nag-send or gumawa ng memo na yung mga testigo, yung mga drug lords na dyan sa may Mindoro ay ililipat sa Bilibid. Ayun yun ang yun ang issue. Okay? So inamin ni Boying na meron, inamin ni Boying at iniimbestigahan daw nila. Pero sinabi ko sa inyo 1 week before that, nagsalita na si Bantag doon sa aming meeting tuloy. Zoom meeting recorded na aming unang interview at sinabi niya na meron sa kanya nakarating na balita na ito daw mga PDLs na involved sa droga dyan nga sa kaso ni De Lima ay parang plano ilipat from Mindoro to Bilibid. Kasi nga daw doon sa Mindoro, walang signal doon. Sa Bilibid, only wifi. Okay, so nagkaroon ng issue ng gano'n ngayon, tingnan mo. Anong gustong mangyari ni Leila de Lima? Ang gustong mangyari ni Leila de Lima dahil nga nagpaabot etong mga tao na to ng sulat or ng interest na sila ay magre-recant na, magbabawi na sila sa kanilang mga testimonya. Isa na diyan yung Ragos. Yung Ragos. Yun yung involved din yan doon sa kay Pantag. So, nagre-request ang mga yan na maibalik sila sa Bilibid. Kasi nga, apakahirap ng buhay doon sa Mindoro, wala silang signal. Ngayon, kanina lang yata nabasa ko yung balita na makikipag-usap daw ang kampo ni De Lima sa korte na ito daw mga 7 pa yata na PDLs na dating testigo ay magre-recant. So para daw maprotektahan sila, para daw sila ay maprotektahan, nire-request ni De Lima na itong mga ito mailipat sa Bilibid. Pantakin mo, poprotektahan mo yung mga PDLs, ililipat mo sila sa Bilibid. Ganun ba kasarap talaga buhay sa Bilibid? Samantalang pinaka-safe talaga na nandiyan sila sa Mindoro kasi nga walang signal dyan, wala silang cellphone, hindi mo sila matetext-text. So gusto palipatin ni De Lima yung mga testigo na yon sa Bilibid para daw maprotektahan. Sabi ko usually inaalis nga sa Bilibid yung mga preso kasi nga sobrang delikado sa Bilibid dahil sa dami ng gang. 'Di ba? So mas malaki yung chance na madali ka diyan. Pero para kay De Lima, safe na mailagay sa Bilibid. Teka, De Lima, paano mo nalaman na safe sa Bilibid ngayon? Paano mo nalaman na magiging safe ang buhay ng mga PDLs na yan sa Bilibid? Nag-uusap ba kayo ni Boying talaga o ni Katapang o ano ba yan? Reunion ba yan? Sabi nga ni Bright Naria, hindi sila makagawa ng transaksyon. Totoo. Kaya nga daw gusto ng mga yun na malipat sa Bilibid kasi nga sa Bilibid, lalo na wala na si Bantag, maluwag na naman. That's according to Bantag. So ngayon, si De Lima is requesting for this PDS to be transferred to the new Bilibid prison para daw maprotektahan sila. Diyos ko po. Ibig sabihin talaga, ibang klase talaga sa Bilibid ngayon. It's a clear acceptance na talagang ang Bilibid ngayon ay isa na po siyang Holiday Inn.
Holiday Inn na po siya. O sige. makasuhan dahil sa pagbaliktad ng mga testigo laban kay dating Senador Leila de Lima. Sa paglaya ni de Lima, sinabi ni dating Senador Franklin Drilon na ang mga nag-imbento umano ng kaso laban sa dating Senadora ay kailangan na mananagot. Subalit sagot naman ni Aguirre, wala siyang kasalanan o pananagutan sa nangyari kay de Lima. Wala. Ay, mayroon kayong dinilit noon, sabi niya. Ito channel na to ay pro-China at anti-ICC. Ayun nga, sabi ko, conflict of statement in one post. In one comment. Mantakin mo, ayaw nila sa China because China is sumasakop sa ating soberanya. But gusto naman nila yung ICC na legal, nasasakop sa soberanya natin, anak ng tinapay. Ano ba talaga? Make up your mind nga yung mga bobong troll dito. Sige. Siyang pinilit sa testigo para sumaksi laban sa dating mambabatas. Hindi rin anya totoo ang sinabi ni dating Bureau of Corrections o Bucor OIC Rafael Ragos na kaya siya sumaksi laban kay de Lima ay pinilit o tinakot siya ni Aguirre. Depensa ni Aguirre, wala siyang kakayahan na takutin si Ragos. Sa katunayan anya, matagal siyang naghaan ng reklamo laban kay de Lima. Sinasabi nila na they are going to charge me, especially Senator Drilon, telling everybody that I should be charged of subornation of perjury. I believe that I do not deserve such because kung matatanda ninyo in 2016 up to 2017, before the filing of the case against Leila de Lima, ako po ang pinakahuli sa lahat ng mga opisyal ng Duterte administration to file the case against de Lima. Giit pa ni Aguirre, ang mga umatras na mga saksi ang dapat na maparurusahan tulad ni Ragos dahil sila ay nagsisinungaling. Maging ang Korte Suprema anya ang nagsabi na ang pag-atras o recantation ng unang salaysay ng mga saksi ay hindi dapat paniwalaan. Ganito rin ang pananaw ni dating presidential spokesperson Harry Roque. Dagdag pa ni Aguirre, maaaring tinakot o may involved umanong pera sa pag-atras ng mga saksi. Dapat din na mas mabigat na parusa ang ipapataw sa mga nag-recant ng testimonya. Sa huli aga, ayon kay Aguirre, hindi dapat paniwalaan ng korte ang pag-atras ng mga saksi laban kay de Lima. Yun nga, kaya nga lagi natin sinasabi na dapat yung nung nag-recant itong mga ito, bago dinismiss yung kaso, bago siya inakwit doon, sana, pinatawag muna nila si Aguirre para matanong si Aguirre na, Aguirre, is it true? Tinakot mo daw mga to, kaya sila nag-recant. Hindi. Ang ginawa, nag-recant, tapos tinanggap na lang yung recantation, tapos na yung kaso. O, samantalang yung kaso ni Tebes, nag-recant din naman. Hanggang ngayon, may kaso pa. Style nyo, bulok! Style nyo, bulok, ha? Di ba? So, yun yung balita dyan patungkol kay Leila de Lima na ang reyna ng mga saba.